Ito na yung second day ko sa Japan. Maaga ako nagising para naman makita ko yung view outside the window. Ayan nga pala yung view ko. Every morning. Ayan. Maliwanag na sa labas. And malapit nga pala ako sa Umeda Art Theater. Pero hindi ako nakapasok dyan. Meron din palang second hand clothing store dito, yung Kindle. Ayan. Medyo mahal pa rin naman, pero alam mo yun, alam mo, original. Hindi nga lang ako nakabili since out of budget na din ako ng time na pumunta ako dyan. For the second day, ang itinerary ko ay Osaka Castle, Umeda Sky Building, and yung nearby shrines sa lugar, and yung have 5 Ferris wheel pala. Ayan yung OOTD ko, and may dala akong dalawang bag. Ito naman yung street, medyo malayo na to dun sa hotel ko. And ito yung Yodobashi Umeda. Nabibilan ko sana ng camera pero wala yung model na gusto ko for Sony. Meron ding mga malapit pa na bilihan. Actually, itong building na katapat niya, nagtingin din ako dyan, pero yun nga, wala din sila nung global model. Ayan. Kung mapansin nyo, madaming nakakasalubong ng mga naka-luggage, kaya hindi talaga ako na-OP kasi feeling ko, yung mga kasama ko, mga tourist din. Ito naman yung Starbucks na lagi ko nadadaanan pero hindi ako nabili. Sa 10 days ko dito, hindi ako nabili diyan. Kasi nga, feeling ko mas sulit kung iba yung itatry ko naman ng mga cafe. Though, mostly matcha talaga yung nabibili ko. So, marami silang mga walkway na nakadikit sa building papunta sa mga train station. And yung nakikita nyong building sa malapit, yung parang may bubong. Yun na yung Osaka Station. Ito, may bubong lang siya dun sa tapat ng pasukan ng building, pero pag lagpas na dun, wala na namang bubong. Kaya, pag umuulan, medyo mahirap. Kaya kailangan may dala kang payong. Kaya ngayon dala ko, 2 bag. Isa para dun sa mga gadgets ko and valuables, and isa naman para sa umbrella and tumbler. And if possible, yung mga water bottles from the vendo machine. Ayan, naghagdan na lang din ako since maraming ang pila dun sa escalator. At kung pansin nyo, yung escalator dito, same sa Philippines. Nasa right side yung stand, tapos nasa left side yung mga walk naman. Naligaw ako dito kasi dumiretso ko, papasok. Ayan, diba? Fashionista nila. Yan, dumiretso ako, papasok dun sa building na yan. Hindi ko napansin na meron palang U-turn or L-turn papunta dun sa Midosoji line na dapat pupuntahan ko going to Osaka Castle. See? Midosoji. Talaga ako malamigin din. Ang ginamit ko pala dito na pass is yung Kansai True Pass. Pero pwede rin naman gamitin yung Osamuka Amazing Pass here. Nakapag-apply lang ako ng Kansai True Pass. Kaya yun na lang yung ginamit ko. And ito, ang nasakyan ko is yung Chuo line since mali ako ng nasakyan na train. So, imbis na dun ako sa malapit na entrance. Hindi naman siya malapit pero mas maiksi yung walking distance. Napunta ako sa mas malayo. 18 minutes din yata yun yung walking distance para mapuntahan mo yung mismo Osaka Castle. Ito yung Osaka Museum of History since maling ako. At least, di ba, na-redirect tayo dito sa magandang building na to.
Si Osaka kasi napakalayo. Wow! Sa likod ako napunta. Ligaw ako sa likod. Punta. Kung mapapansin niyo yung mga puno na nasa paligid na parang walang dahon, yan na yung mga cherry blossoms. Imagine kung fully bloom na sila, di ba? Ang ganda, mas maganda pa sana. Pero maganda na rin naman siya ngayon kahit na wala pa, di ba? Kasi nga malinis, kahit na maraming tourist, hindi siya ganun ka sakit sa mata. Kasi nga, kahit yung mga turista dito, sumusunod sa batas yan. Kung mapapansin nyo, may mga dala silang mga kanya-kanya nilang bag ng plastic para nga dun sa mga basura na hindi nila maitatapon din kasi nga konti lang din yung garbage can dito. Ito, zoom in ko yung itsura ng sakura na hindi pa fully bloom. Ito, nakapasok na ako. Hindi ko na napakita yung pila pero mahaba yung pila papasok. Buti na lang may Osaka Amazing Pass ako kaya medyo mas maiksi. Nag-elevator na din pala ako paakyat since medyo mataas din to and mas okay pababa is doon ka maghagdan. Ayan yung view. Kitang-kita mo, napapaligiran talaga siya ng man-made river or waterway. Madami lang talagang tao dito sa taas kaya mahirap makatsyempo ng pwesto para makahanap ng magandang view. Kaya ikot-ikot muna ako para din makita ko lahat ng view. Ayan, may cherry blossom. Ayan, sinungin ko. Do konti lang siya. Hindi ko na lang din napuntahan yung lugar na yan since ang laki nga nitong park sa paligid ng Osaka Castle. At nung makahanap na nga ako ng magandang pwesto, hindi ko na sinayang pagkakataon. Ayan, ang polite nila, sila pa yung nag-excuse kapag makaharang sila sa video. Though, naka-portrait mode yata ako dyan. Hindi na nakita yung view. Pero hindi tayo susuko. Ayan, meron na naman. Sorry, puro mukha ko na lang. Wala kasing wide dun sa selfie video. Ano ba tawag dito? Portrait video. Ayan, yung view doon. Ang ganda. Yung dalawang cherry blossom na nakita niyo sa baba. Ayan, pinuntahan ko yan. Pero yun nga, ganyan pala ang view kapag nasa taas ka. Kaya medyo nahiya ako nung napunta ko dyan. Nahiya akong mag-selfie. Paano kung meron din silang super zoom na camera nila? Hindi kita nila yung mga kakikayan ko. Ayan. Sayang di ako nakasakay din dyan sa cruise na yan. Mukhang maganda pa naman. Pagbaba ko kasi medyo parang uulan na din.
Lumabas na din ako pagkatapos kong makakuha ng mga picture sa taas. Ayan, nakikita nyo naman, madami pa din ng pila. Mahaba pa din siya. Diyan ako nakapila kanina. Siyempre, hindi naman dapat aalis na agad after nito. Hahanap pa ako ng pesto kung saan pwede ako mag-picture, nakita yung castle, at ito nga yung nakita ko. Hi, Pam. I'm here already. Bakit ka na yun? Ay, nalilito pala. Ayan. Kasama ka na. Okay lang. Ewan ko ba, pag nagsa-solo travel ako, iba yung confidence ko. Mahihain ako pag nandito ako sa Philippines. Yung parang, hindi ako pupunta sa gitna pag may picturean. Pero, syempre, dahil mag-isa lang ako, ano kung choice, diba? Tsaka iniisip ko na lang, hindi naman nila ako kilala. So, picture lang ng picture. Punta na ako sa Cherry Blossom. Ganda pala talaga niya. So surreal. O, diba? Sana all na lang. Dito, gusto ko sana mag-video. Pero yun nga, 'di ba nakita nyo naman nung nasa taas ako. Kitang-kita ka kapag zoom in nila. So, ayan. Nag-video na lang ako ng paligid. Mag-video sana ako ng sarili ko. Pero yun nga, nahiya na ang lola nyo. Ganda, 'di ba? Ganda ng castle. Parang maliit siya pero ang laki talaga niya. Sabi na, paka-araw. Ngayon, umuulan. Ay, iba naman. Ta-tarariran. Ta-tara. Ay! Ay! Pinahangin. Ito na nga, umuulan. Ang dahil. Ay! Wait! Ay! Ay! Lakas na ng ulo ko. Nahangin na ako dito. Lakas na ng hangin. Masana yung bag ko. Oh, yung baby oh. Mag-gloves na rin mo ako. Okay nang mag-gloves ko pa eh. Saka yung jacket ko tapos. Bakit yung akin eh. Video pa. May na akong video. Wala na ako. Yun, nag-Lawson na lang din ako at saka bumili ako dito sa vendo machine. Then, saka lumabas na din after. Grabe, ang ganda talaga dito. Ang hirap ikat ng mga videos.
Kaya, sorry na lang, pagtiisan nyo muna yung voice over ko. Gusto ko lang makita nyo din kung gaano kalinis tsaka kaganda dito. Kahit na naulan, gloomy yung weather, na-amaze pa din ako. Ayan, kahit ulanin na, video pa din ang person. Nag-video pa din ako for memories. Ayan, hopefully makabalik ako dito next year for the Sakura blooming season talaga, para makita ko itsura niya na pink yung paligid ng castle. Ito, pabalik na naman ako sa train station. Ang ganda, di ba? Yan yung Osaka Museum of History. Next destination ko is yung Tennoji Park. Pumunta ako sa Tennoji Station and tiny mochi line yung sinakyan ko. Papunta ako sa Tennoji Station. Ang gamit ko pala dito is yung Osaka Amazing Pass. So, may 2 days pass ako. Yan, insert mo lang siya doon, then lalabas na siya dyan. So, excited pa nga ako nung papunta ko dyan since, ayun nga, meron akong extra time, diba? Before ako pumunta sa Umeda Sky Building. Pero, ito na nga ang nangyari. Oh! It's raining, man. Umuulan, kaya tayo shopping mall muna. Pero hindi ako nag-shopping. Nag-CR lang ako, and since aesthetic ang CR nila, picture muna. And dito naman sa mall, dito sa station, may maraming claw machine. Muntik pa nga ako makasus kasi nga nakita ko si Doraemon. Para hindi na din ako mapagastos, bumalik pa lang ulit ako sa Umeda for my next destination, which is Umeda Sky Building. Dito ulit tayo sa Midosojin. Kasama yung Umeda Sky Building dun sa free pass pag meron ka Osaka Amazing Pass. Ayan, dito tayo papasok. Cut lang tayo sa escalator para magpuntahan to. Ang aesthetic, diba? Ayan, pinang wheels ko din to. Ito nga pala yung aesthetic nilang escalator na pabalik-balik din ako dyan nung pa-uwi na ako. Mga nakita ko lang din sa mga vlog. Ganda kasi. Ito naman yung view. Hindi pa to yung top floor, meron pa siya sa taas yung wala lang bubong. Ayan, may mirror siya sa taas. Ayan, it's me. Puting-puti. Sana all my best friend. Ayan o. Diba? Sad din talaga pag may kasama minsan. Pero ayun nga, mag-isa lang ako for this trip. May cafe nga pala sila dito sa taas.
Dito na lang din ako nag-snacks. Ito naman yung parang mini planetarium nila. Ito na yung taas, wala siyang bubong. At umuulan nga nung pagdating ko. Pero, since nandito na din naman tayo, hindi natin siya papalagpasin. Dito kitang-kita mo yung mga bridges. 360 degrees nga pala yung view dito. Nakadalawang ikot din ako dito. Napakalamig pero kakayanin. For the gram and reels. Sana matry ko din ulit ito sa next spring season. Yung kita-kita ko naman yung paligid. Medyo foggy kasi ngayon eh. Meron sila dito lalagayan ng keys for your loved ones. And since mag-isa ako, hindi ko naman pwede ilagay sarili ko, diba? Pwede rin naman, pero baka isipin ni Lord, ayoko ng partner. Hindi naman. Gusto ko rin naman. Ayan. Lamig na lamig ako niyan. Tinago ko yung aking bag, 2 bag, sa aking jacket. Kaya ganyan. Lamig na lamig lang ang peg ko dito. Buti na lang waterproof naman yung coat na yan. Meron nga palang selfie stand. Yan. Kaya naipatong ko yung aking cellphone. At ito, sulit ang aking bag hook na nabili sa Orange Up. Ayan, since wala kang patungan ng bag. Nahiya naman ako dun sa mismong table maglagay. Ayun lang. Bakit naman dyan, kuya? Bakit ka dyan nag-video? Okay, good. And yung katabi ko, mukhang nagpa-vlog siya. Yun lang. Ayan, di ba? May tripod pa siya. And, syempre, hindi ako papatalo. Bahala siya dyan. Kitang-kita siya sa video ko. And syempre, selfie time. Ito nga pala yung kinain ko. Sarap niyan. Ito, another selfie na naman sa kanilang aesthetic na CR. At bago nga umuwi, napabili pa ako, nagpabudol pa ako ng souvenir, which is 500 yen din. Equivalent to 200 pesos that time. Ito na yung pabalik-balik ako sa escalator para makakuha naman ng aesthetic na picture. Pero ang hirap pala pag mag-isa ka. Ayan, paakyat na naman ako. Ito, bababa na naman. Naka-portrait video ko. Gamit ang aking S22 Samsung Ultra. Ito, pupunta na ako sa Uniqlo NGU. Diba? Hagardo ang lola niya. Ang daming Uniqlo NGU dito. So, tibayan na lang ng self-control. Lalo na kung ganito ang kanilang presyo. Nakita mo, yung parka nila, 2,990. Equivalent to 1,200 pesos. Which is, for a parka, I think, mura na yun, diba?
Ito naman pinapakita ko, yung Hep 5 Ferris wheel. Pumunta rin ako dyan after my shopping sa JU. Again, itong Hep 5 Ferris wheel, kasama siya sa free pass for Osaka Amazing Pass. Mahaba-haba yung pila and mag-isa lang ako dito sa cart. And since may fear of height ako, tinawagan ko si mama nung time na yun para may kausap ako. Ito naman yung food court nila. Nag-take out lang ako ng food for my dinner. Ito na siya. Ang dami niyan, mukha lang konti. May natira pa ako for breakfast kinabukasan. Kung natatandaan nyo, 2 bag lang yung dala ko kanina. Pero biglang ang dami na. At ito nga, nagsukat na ako agad. See you on my next vlog.